Full version ng God Valley incident i-reveal na? Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1159. At ang title nga daw netong paparating na chapter Island of Fate. Bakit Island of Fate? Dahil kung sa last chapter nga nasa 39 years ago na tayo ng flashback, ngayong paparating na chapter nga nasa 38 years ago na tayo. Meaning dito na natin masisila yan itong nangyaring God Valley incident. At yes, yung Island of Fate nga walang iba kundi itong isla ng God Valley. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing kinidnap daw sa isla ng Hachinosu itong si Shaki. Itong event nga daw na to kinagulat ng buong mundo. Obviously ikakagulat talaga ng mundo itong balita na to. Dahil during nga sa mga past chapters binibuild up itong si Shaki bilang pinakasikat na babae sa mundo. Kumbaga yung status niya parang sinasamba na siya ng mga kalalakihan. Kaya naman itong ganitong klaseng balita nga na kinidnap siya malamang na magwawala talaga ang lahat. Ang sinasabi ngang culprit kung sino ang kumidnap kay Shaki ito daw na si Wang Zi. Bukod nga sa pagkidnap ni Wang Zi kay Shaki pinatay rin daw neto si Don Marlon. Ang rason para daw sa pera. Nakipagkasundo nga daw itong si Wang Zi sa world government. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing 38 years ago daw bumalik ng God Valley itong si Garling at inatake itong asawa niya o yung nanay nila Shanks at Shamrock. Ginawa nga daw niya ito dahil sa kagustuhan niyang dalhin itong kambal niyang anak sa Merijoa. Base nga sa information na to talagang mapagtatanto natin na walang hiya talaga itong si Garling dahil ultimo ina nga ng mga anak niya kayang-kaya niyang pagtangkaang patayin. Actually may hint na nga tayo sa ganitong personality ni Garling nung time na inintroduce pa lang yung karakter niya. Dahil kung maaalala nyo yung unang statement nga na binato niya itong anyone who protects scum is lower than the scum they protect. Meaning similar sila ni Gorosei Saturn na ang tingin sa mga normal na tao isa lamang insekto o mabababang uri. Sa sumunod na impormasyon naman ni-reveal na itong si Dragon pala present din sa nangyaring God Valley incident. Marine soldier nga daw siya nung time na to. Bali kung 55 years old na nga currently itong si Dragon, ang ibig sabihin lang neto 17 years old pa lang during God Valley incident itong si Dragon. Bukod nga kay Dragon makikita rin daw natin sa chapter na to yung pagtatransfer ng mga slaves papunta sa God Valley. At alam naman natin na kabilang dito sila Kuma, Ivankov at Jimmy. Nakakatuwa nga at literal na konektado na pala yung kapalaran ng Revolutionary Army 38 years ago pa lang. Dahil we all know na sa moment pa lang na to magiging magkaibigan itong sila Kuma at Ivankov. At the fact nga na present din sa moment na to yung future leader nila na si Dragon parang meant to be nga na talagang sila ang magiging tagapagtanggol ng mahihina laban sa mga celestial dragons. Bali madagdag pa nga na makikita rin daw natin itong batang si Big News Morgan. Ipapakita lang daw siya na nagre-relay ng message sa Hachinosu sa kung ano ang nangyayari sa God Valley. Sa mga curious nga 15 years old pa lang nung time na to si Morgan. Anyway, sa sumunod na impormasyon naman sinasabing papunta daw itong si Sebek sa God Valley. Pero bago nga siya dumiretso dinaanan daw muna neto si King Harald. Sinabi nga daw ni Sebek yung rason ng pagpunta niya sa God Valley. At ito nga yung takot niya para sa safety ng pamilya niya. It turns out na yung homeland pala ni Sebek yung mismong God Valley o dito siya mismo ipinanganak. At dahil nga sa nandito currently itong mag-ina niya, dahil sa dito nga niya dinala ang mga ito early on, ito nga ang rason kung bakit siya pupunta ngayon sa God Valley.
Sa sumunod na impormasyon naman ni-reveal na yung tunay daw na pangalan netong si Sebek hindi pala Rax D. Sebek, bagkos Davey D. Sebek. Kabilang nga daw siya sa Davey Clan. Itong clan nga daw nila namumuhay ng sekreto lang. At yes, yung nabanggit nga ni Sebek kay Imu sa mga recent chapters na si Davy Jones daw idol niya. In fact na ancestor pala talaga niya ito. Bali sa part nga na to gagawa na lang natin to ng separate video. So pagtapos nga daw ng revelations na to ni Sebek nagkaroon daw sila ulit ng laban ni Harald. Laban na kusang nagpatalo si Harald. Bakit? Para tuluyan ng makaalis itong si Sebek papunta sa God Valley. Itong moment nga na to masasabi kong parang pakonsuelo lang nakabaitan sa part ni Harald. Dahil all throughout nga ng interaction netong sila Harald at Sebek kapansin-pansin nga na parang one-sided lang yung friendship nila. Kumbaga mas matimbang na kinikilala ni Sebek yung pagkakaibigan nila ni Harald. Unlike kay Harald na yung mindset halos hindi niya kinikilalang kaibigan itong si Sebek. Pero this time nga ipinakita ni Harald na kahit papano may paki siya sa kaibigan niyang si Sebek. Lalo na at ang pinag-uusapan na nila sa moment na to yung patungkol sa pamilya. Kaya salute sa kalbong si Harald. Anyway, sa sumunod na impormasyon naman sinasabing sa pagtatapos daw ng chapter 1159 uumpisahan na daw ang hunting tournament sa God Valley. Si Shaki nga daw ang sinasabing biggest prize ng tournament na to. Also makikita rin daw natin na kasama ng mga slaves itong asawa ni Sebek, pati na itong batang si Blackbeard. Yes guys, similar nga yung sitwasyon nila kila Kuma. Kasama silang tatakbo para patayin ng mga celestial dragons. Bali sa sitwasyon nga na to marirealize kaagad natin na hindrance na ito instantly sa part ni Sebek. Dahil gaya nga ng sinabi ni Dragon yung mga anak daw ang weak spot ng mga magulang. Weak spot ni Sebek itong si Blackbeard. Meaning posibleng sa paglaban ni Sebek sa God Valley at some point pwedeng gawing hostage ng kung sino mang kalaban niya itong sarili niyang anak. At finally ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing matatagpuan daw ni Dragon itong nanay nila Shanks at Shamrock. Nasa bingit na nga daw ito ng kamatayan, kung saan nagmamakaawa daw siya kay Dragon na iligtas ang mga anak niya. Sa impormasyon nga na to mukhang maglilid ito sa sagot sa kung sino ang individual na maglalagay kay Shanks sa treasure chest. Ito pala si Dragon. So kung magkataon nga at si Dragon talaga ang may gawa nito kay Shanks, technically nga na siya ang nakapagligtas kay Shanks. At full circle moment nga ito sa part nilang dalawa. Dahil alam naman natin na after ilang years si Shanks naman ang magliligtas sa anak netong si Dragon. Bali ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1159. Sobrang nakaka-excite nga itong paparating na chapter na to. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin para sa full chapter review natin. Kung natripan nyo nga itong video na to pindutin nyo na yung like button. So yun lang, peace!